napansin ko rin po ito kahapon, yung doon sa mismong hearing. Bakit niyo po tinawag na unpatriotic itong si Trillanes for cooperating with the ICC? Unang-una, he is a soldier of the armed forces. Nakita mo naman, he believed that the former president is not following the Constitution. So, nag-alsa siya, no? Naging leader siya ng kudita, ano? And I was thinking na itong taon to should be an example of patriotism. So, tinanong ko siya, if you are connected with the ICC and giving some documents to them, is that not conniving? Connivance ba yan? Or you are even becoming a traitor to the Philippine government because you are feeding the ICC with information? O, yun ang tanong ko sa kanya. Oo, para makita ko maigi. O ano ba talaga ang basis mo? O ano ba talaga ang explanation mo? Why do you why do you connect yourself with the ICC? Being a soldier of the armed forces. Ang impression ko naman doon, Congressman, hindi kaya parang you were trying to be more balanced kasi technically ang sagot dun sa tanong ninyo, siya yung una nagsampa ng kaso laban kay Duterte sa ICC. So it goes without saying that he would cooperate. And hindi na po siya sundalo ngayon Hindi na po siya miyembro ng Armed Forces of the Philippines. So, to me, parang hindi yata issue yung nagko-cooperate siya. Kasi siya ngayon nagre-reklamo ron Siya nagsabit ng communication about this drug war. Yeah. Ano mo sasabihin na may problema si Trillanes dahil nagsampa ng kaso? Actually, hindi nagsampa ng kaso. Mamaya, hindi mamaya tayo kay Trillanes. Konektado kasi sa sinabi. Sige, go. Konektado kasi sa sinabi. Go. Yung sabi ni galit ka yata No? Hindi, go. Sabi kasi ni Kong Abante yung host. Talagang yan yung kilala ko na Christian Esguerra. Nasabay ko lang init ng ulo. Init ng ulo Yan yung namimiss ko, di ba? Doon na, go. Sige, ano? Di ba? Tapos hindi daw makabayan si Trillanes dahil nagsampa siya ng kaso sa ICC. Actually, hindi siya nagsampa ng kaso. Yung kaso na yan ay ginawa ng ICC motu proprio. Ang ginawa nila Trillanes, nila Conti at ng iba pa nag-send ng communication. 3 lang ang pwede magsampa ng kaso sa ICC. Yung United Nations Security Council, yung ating sariling gobyerno, at yung ICC mismo. In this case, yung ICC mismo. Kaya hindi siya nagsampa ng kaso. Senator, ginagamit lang po yung term na kaso para mas madali sa layman. Pero technically nga, communication sinubmit. Ayan. Ilan po, kasi ang hirap ipaliwanag lalo sa mga trolls. Kino-correct lang natin. No? Pero yung mahirap sabihin, di ba, na nagko-connive sa mga dayuhan si Senator Trillanes. Malabo yan. Paano ka magko-connive sa ICC? Pinirmahan natin yung treaty na yan. Bahagi na yan ng ating batas dahil pinirmahan natin. Sabihin mo, umalis na tayo. Yes, umalis tayo. Pero yung kaso na nasa ICC ay habang miyembro tayo. Habang 1 year, pag-alis natin, the treaty holds. No? Yun dapat ang maunawaan ng ating mga members of parliament. At dahil yan ay treaty, bahagi yan ng ating batas. Hindi yan connivan sa mga dayuhan. Hindi yan nakikipag-connive. Yung hindi gagamit ng ganyang klaseng sistema, yun ang nagko-connive dun sa mga criminal na may crimes against humanity. No? Ayusin nating maigi. Diba? Ayusin nating maigi. Kaya ginawa ang ICC para yan yung last court nung mga hindi of last resort. Oo, last resort. Last, nabulol-bulol na tuloy ako. No? Pause na. Ako na magtutuloy. Ang ICC po ay tinatawag sa pamamagitan ng Rome Statute bilang Court of Last Resort. Meron po yung tinatawag na complementarity principle. Diba? Yan. Halimbawa, yung 35,000 na pinatay,
Yan ba ay nakapagkaso sa ating korte? Noong 2021, humingi si Justice Secretary Guevara ng 1 taon para bigyan ng pagkakataon yung ating judicial system na gumana at makita ng ICC na gumagana. After 1 year, nakita nila, wala naman nadagdag na kaso. Wala naman nadagdag na kaso. So clearly, wala yung hinihingi nila na complementarity. Paano ba spelling nun? Complementarity, no? Malinaw na walang complementarity dahil hindi nga nagsasampa ng kaso. 35,000 yung pinatay. Ilan yung kaso na sinampa sa korte? Di ba? Kaya nga siya ay, inuulit natin, court of last resort. Okay na, Christian? Hindi na ako nabulog. Pwede ko masusugan lang kasi na-jumble na pati yung mga prinsipyo. Baka lang magamit ng mga kaaway ninyo, no? Itong sinasabi nyo. So yung yung resort of last court, Sabi kasi emotion, kinokontrol. Teka lang, ikakalma ko lang para baka naguluhan kayo sa paliwanag ni Senator. Ang ibig sabihin po nung Court of Last Resort, ganito yan. Sa Rome Statute kasi, ito po yung tratado. Ang tratado po ay agreement o kasunduan sa pagitan ng mga iba't ibang mga bansa. Okay? So, niratify po natin yung Rome Statute noong 2011. Panahon niya yan, di ba? 2011. Tama. Isa sa mga nagsulong yan, si Harry Roque, yung Maong Miram Defensor Santiago. Ang prinsipyo po nung pinag-uusapan namin na complementarity principle. Ibig sabihin, pag yung state party, kunwari Pilipinas bilang member ng Rome Statute, unwilling and unable to genuinely prosecute. Tatlong elements po yun, no? Unwilling, unable, tapos dapat genuine. Okay? Pag hindi po gumagana yon, dun papasok yung ICC. Yun po yung tinatawag na complementarity principle. Ayan. Musta? So bakit patawagin na connivance yun? No? Yun yung aking gustong i-correct. Hindi yung connivance. Dahil bahagi tayo ng ICC hanggang 2019. Diba? No, yung communication, yung proseso sinimulan ng ICC 2017. Nag-warning sila si Prosecutor Bensuda noong 2016. Nag-warning siya, inoobserbahan namin kayo, dumadami yung EJK. Noong 2017, sinimulan yung proseso ng preliminary examination. Ibig sabihin, titignan nila kung yung Pilipinas nga ba ay merong possibility na may nangyayaring crimes against humanity. Ngayon, yung after niyan, yung preliminary investigation na person-specific na. Yeah. Ibig sabihin, napatunayan na may crimes against humanity sa Pilipinas. At sa preliminary investigation, ay may mga tao na, in this case, si Digong, si Bato, etc., na may kagagawan nito, na posibleng kasuhan, no, after ng preliminary investigation. Yung preliminary investigation, patapos na yan. At dyan sa patapos na yan, dyan lalabas yung international warrant. Dahil kukunin na yung tao para dalhin sa ICC, sa Den Haag, para simulan yung proseso ng paglilitis. Formal na kaso. Doon na. So, hindi yun connivance. No? Hindi yung connivance. Sa mga dayuhan. Dahil ang ICC, yung treaty na pinirmahan natin, ay bahagi ng ating batas. Kahit umalis na tayo. Tama yan. Alam niyo yung sinasabi niyo, yung ibang mga congressman na parang hindi alam yun. Tingin ko naman alam nila eh. Pero feeling ko naglalaro ng politika. Kasi lalo, miski naman si Bongbong Marcos I don't think hindi niya alam yung desisyon ng Supreme Court. Diba? Sinabi yan ng Supreme Court eh. Kahit umalis na tayo, obligado pa rin tayo dun sa cooperation base rin dun sa tratadong pinirmahan natin. Lalo at kung yung inimbestigahan o nililitis ay nangyari dun sa period kung saan ba ang Pilipinas, diba, sa ICC. Desisyon niya ng Supreme Court noong December 2021. Unanimous. Ang sinabi ng Supreme Court, may jurisdiction ang ICC sa atin dahil pinirmahan natin yung tratado, yung treaty. Mahirap kasi na
ayaw mong sundin yung ICC, tapos ipagmamalaki mo na nanalo tayo sa UNCLOS dito sa West Philippine Sea laban sa China. Hindi pwedeng selective, hindi pwedeng cherry picking. Kung ikaw ay sang-ayon sa international law, dapat sang-ayon ka sa ICC.